pinapagulo ng Panginoon, kundi tayo ang nagpapagulo. Minsan may lumapit sa akin, sabi niya, ano mo, Panginoon, ayaw ko na sa Panginoon. Sabi ni isang kapatira natin doon sa Santa Maria. Napakatagal niya ng Kristiyano. No? May ugat na nga eh. Yung isang upuan nga sa church, nakahulma na sa puwet niya. Bigla ba naman lumapit sa akin, ayaw ko na sa Panginoon. Pinahihirapan niya ako. Sabi sa kanya, alam mo, magkaiba yata tayo ng Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag kang magagaan sa akin kapatid. Sige nga, sabi mo sa akin, saan ka pinahihirapan ng Panginoon? And I found out, yung mga green light sa buhay niya na sinasabi ng Panginoon, ginagawa niyang yellow. At yung mga red, yun ang ginagawa niyang green. Ang Panginoon parang pulis yan. When you go in a red stop sign, anak, violation yan. Pagsabi sa katabi mo, nahuli ka na ba ng Panginoon? Ang mahirap sa Panginoon, walang lagay. You go through the seminar of life. Amen? Pag red yan, tapos diniretso mo yan, ng Panginoon, hindi ka pwede bumungot na kung ano ulit. Panginoon, pwede ba? Excuse na lang ito, atin ang prayer meeting. Sabi mo sa katabi mo, kurap din pala tayo. Ang Panginoon, dadagdagan ko yung text ko. Magdadagdag ko sa Sunday, yung buo. 9.95%. Hello? Magkukwait tayo ako, Panginoon. Palampasin mo lang ito. Magpapakabait ako. Hindi ko pumungagaan yung asawa ko. Magpapasting ako sa telenovela. Lahat gagawin natin. Just to bribe God. Pakisabi sa katabi mo, wala nang dito. Dumudugo po mga ilong na. Think about it. No? Ayaw natin ang korupsyon sa bansa natin. How about us? Kamusta tayo, kapatid? Nilalagyan pa natin ang Panginoon. Hello? 5 biblical purposes are all green lights. We should be doing it. No? Sabihin, hindi na pinagdadalawang isip yan. Green light yan eh. Ano yung ibig sabihin? Worship is spontaneous. It should be spontaneous, di ba? Dapat ang worship, hindi na pinag-iisipan yan. Dapat pag Sunday service, Sabado pa lang eh, worship na worship ka na. Linggo na eh. Linggo na ng umaga. Wala pa rin. Walang nagdating na rin. Hello? Fellowship. Dapat mag-fellowship talaga naman. Buhay mo yan. No? Hindi lang Sunday ka nasasabik sa kapatid mo. Kagaya ng pinag-usapan natin kanina. No? Ganda naman pinag-usapan natin nila, Kuya Paul. Dapat yung heart mo, first and foremost, it goes on for the Lord. No? It goes for the Lord. Secondly, sa mga Christians. Hello? Kapatid, nakakahiya pag ang mas pinapaboran natin yung hindi Kristiyano. Sabi nung iba, ang church daw ay democratic. Theocratic po ang church. We have one Lord, si Jesus Christ. And sino man ang nilalagay ng Diyos na leader, we should honor it. Hello? This is a kingdom. This is not a government. Hello? Yung kingdom, may level yan, kapatid. Hello? Saan ka nakakita ng kingdom na mas pinapaboran yung hindi member? No. Alam niyo po ba na ang church is non-democratic? Dapat tayo, pag-discipleship, we crave for the Word of God, we crave for growth. No? Hindi yung pinipilit pa tayo umatin ng mga seminars na tayo sa katotohanan ng Panginoon sa buhay natin. Nauuhaw tayo. Minsan nakakalungkot tayo mga Kristiyano. Kulang na lang ang mga pastor ay maging babysitter, ang mga leader. Isusubo na lang yung prinsipyo ng Biblia. Sana wag yan. Hello? Ministry. You should be longing to serve.
Alam nyo, dapat isang resulta ng overwhelming na love ni Lord sa buhay natin. Pag na-overwhelm tayo ng love ni Lord, yung grace ni Lord sa buhay natin, siya lang ang resulta niyan. May longing sa heart natin na mag-serve. Pero lalagay mo sa lugar, hindi matigas yung katawan mo, gusto mo dance. Sabi nga ni Pastor Jojo, ayan, yan. Oh, maganda kalooban yan, wag mo na pakantahin. Sa church namin may gano'n. May singer kami sa church, pang Santa Maria lang. Kasi pag nilabas ko doon, may Istanbul na kayong lahat. Pero sa akin, ang boses niya ay panglangit. Oh, talaga naman. At na-exercise ko ang self-control. Evangelism and witnessing. No? It should be a go. No? A go principle sa atin. Dapat we are all hinihibag pa yung prinsipyo ng the messenger of the good news is Angelos. No? Sa'yo nagdadala nitong good news. Yun yung Greek form nito. So, biro mo yun, di ba? Messenger of the good news or the gospel. No? Lahat. Yung ayaw mo, yung gusto mo, yung pinamumuhian mo, yung kapitbahay mo na bumangera, lahat. As in lahat. Evangelism and witnessing is a lifestyle, no? So sabi ng Webster's Dictionary, define a lifestyle as the usual way of life of a person, group, or society. Usual way, lifestyle. Example, ang mga kabataan ngayon, lifestyle, pag-isip sa umaga niya, ang unang tinitignan, buhok. Napansin ko yun? No? Lifestyle ng mga nanay, di ba? Natutuwa talaga ako sa mga nanay, mamaya anak na yung pag-isip sa umaga, no? Hindi pa nagsusuklayan, ang nang iniisip, yung almusal ng asawa, ng anak, no? Pagsabi sa nanay na katabi mo, wow! Nakakatuwa talaga yung mga nanay. Pero dahil lalaki ako, mas nakakatuwa yung mga tatay. Nakagising sa umaga ay hinahanda yung almusal ng misis. Pakisabi mo sa katabi mo, pag may katabi kang lalaki, sabi mo sa kanya, wow, kakapi mo si Pastor. Lifestyle, usual. Ibig sabihin yung usual na lifestyle. Pag sinabing usual, natural. Oh, natural na lifestyle, di ba? Example, yung usual na ginagawa mo, pagising mo sa umaga, magmumumog ka, magtututbrush ka, magpe-pray ka, babasa ka ng Bible, kakain ka ng almusal, ayusin mo yung gamit mo, non activity. Pag sabi mo sa katabi mo, lifestyle pala dapat yan. Lifestyle. Sabi ng mga pilosopo na Kristiyano, alam mo, Pastor, ko evangelist. May gift na evangelist. Para sa yung evangelism, sa mga tuwid, in logical sense. Ang evangelism ay para sa mga evangelist. Okay naman sa argument. Kaya na, kay Billy Graham yun. No? Parang gano'n. So, kailangan natin i-invite sa giginto si Billy Graham at magbaybahay din sa buong giginto. Gano'n? Hello? Okay. Never every disciple. We are called to be a witness for Christ. Every believer. Lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay tinawag maging witness. Amoy mo nga yung katabi mo kung nananampalataya sa Panginoon. Sana sa church may gano'n, no? Ako, magdi-design mo lang ako ng scientist. Ano niya, isa sa mga pangarap ko, maglalagay ng isang invention sa gate ng church. Tapos may nakalagay na screen. Pag dumaan ka, lalagay, a true believer. Ang ganda, no? Pag dito nilagay, yun, no? O kaya, pag isisit, no? Pagpasok sa church, nag-quiet time. Paglabas sa church, nag-times. Kapatid, hindi na natin kailangan lukuhin ng sarili. There's